Good afternoon mga bok, dito pa rin tayo sa garahe natin. Meron tayo ngayon dito, NMAX B2. Yan si Boss Jeppy from Valenzuela. Valenzuela boss, no? Valenzuela. Yan, dumayo dito sa Lagro, Quezon City. Dahil yung PIA horn niya may problema. Pakita ko sa inyo yung problema ng PIA horn niya. Boss, para maususi. Yan mga bok, may check engine siya. Sabi niya, ano na raw siya, palobat na raw siya. Kaya meron siyang check engine. Saan yung switch mo boss ng busina? Ito. Ayan. Ito yung switch na ng busina. So, yan. Ano yan? Boss, stock. Ayan. Naka-ano yan. Pag nakababa to, loud horn, yan, makikita nyo, wala. Ayan. Ulitin ko. Ano to? Pawala-wala rin pala yung ano mo. Pati stock na busina. Minsan. Pati pala yung stock na busina. Yan. Yan natin. Taas natin para loud horn. Ayun. Tapos kumukurap yung ano mo, panel mo. Kasi palobat na nga rin siya. Yun yung problema niya, yung busina niya, minsan meron, minsan wala. Sa stock, pero yung PIA horn talagang totaling wala. Yan yung PIA horn niya mga. Ito yung isa. Ito yung isa. Tapos ito yung wiring sa kanya mga bok. Ayan. Ayan o. Puro naka-expose yung wire. Dito sila naglagay ng negative. Yan. Hinipit lang. Tapos, ito yung pinaka-ano sa akin. Yan. Dito sila nagkumuha ng ignition wire sa may, ano, sa may fuse box. Yan. Nagtap sila dyan. Yan mga bok. Tapos sa battery, walang nakagapang sa negative. Sa positive lang meron nakagapang. Tapos, ayun to. Yung ano niya, yung fuse hindi naka-box, naka-expose. Delikado yan mga. Check natin lahat kung bakit nagkakaganon yung ano, yung busina niya. Linisin ko lang konti kasi puro alikabok mga bok. Tinanggal ko yung connection sa battery. Yan mga bok, di tayo gumagamit ng ganyan mga bok. Napakadelikado niyan mga bok. Expose na expose yung fuse. Kasi ito yung ano, yung sa may battery. So yan, yung ginamit na wire, ano pa, manipis. So hindi tayo ganyan magtrabaho dito mga bok. Gumagamit tayo ng totoong fuse box, yung may bahay talaga, para safety yung wiring natin. Ito yung ginagamit natin mga bok, yung fuse box. Ayan, yan yung fuse box natin. Dalawa, H, horn, MD, mini driving, para katulad nito. Pares yung kulay ng wire, tapos pares pa kulay ng fuse. So ikaw, hindi mo, pag nagka-problema yung wiring ng busina o mini driving light, alin dito yun? Hindi mo madidetermine, di ba? Dapat ganito. Ganyan, katulad yan. H, horn, MD, mini driving. Alam mo kagad. Baba, magka-problema yung horn, yung H yung bubuksan mo. Magka-problema yung mini driving light, yung MD yung bubuksan mo. Tapos, yung wiring ko, naka-color coding tayo, hindi tayo isang kulay lang. Tayo, ang makikita nyo, meron tayong yellow tsaka red na wire. Yung red, yan yung wiring natin sa busina. Yung yellow, yan yung wiring ko sa mini driving light. Tapos, naka-ano rin tayo, automotive terminal. At the same time, nakahinang yan mga bok. Ayan o, nakahinang. Kaya walang kalas-kalas yan mga bok. Yan, tapos naka-tape. Unlike dito, hindi na nakahinang, hindi pa naka-tape. So, medyo delikado yan mga bok. Okay? Tapos yun, inipit lang nila dito. Yan. So, yun, ito pa yung wiring niya ng ano. Ayun, wala kayo makikita ibang kulay kundi puro brown. Pati sa negative, brown din yung ginamit. So, mahirap siyang i-troubleshoot. Unlike sa, pag naka-color coding ka, madaling ma-troubleshoot. Alam mo kagad kung positive o negative yung wire na yun. Dito, magte-trace pa tayo isa-isa. Kasi katulad nito, yan, may naka-ground. Brown pa rin yung ginamit na wire. Yan, so mahirap i-trace pa dulo-dulo kung negative o positive yung wire. Nag-decide na rin si boss na ipariwiring na rin pati yung mini driving light. Kasi ang una niyang plano, yung papariwiring niya lang yung busina. Sabi ko nga sa kanya, same lang kasi yung wiring ng mini driving light. Kaya sabi niya, sabay niya na. Which is talaga naman na yun ang gusto ko rin talagang mangyari in the first place. Kasi talagang
Same lang yung quality ng gawa kaya mas maganda, palitan na rin silang dalawa. Katulad niya no, nagtap sila dyan sa ano. So hindi tayo nagtatap dyan mga bok. Tapos yan, expose yung mga wiring. So yan, hindi natin trabaho yung mga ganyan. Yan, pati dito. Tapos nakalaylay lang yung ano, nakalaylay lang yung mga wiring. Yun o. Nandyan lang yan. So, rewiring natin muna lahat para... Ay, tanggalin ko muna lahat ng ano, wiring ng ano, unang gumawa. Binalatan nila yung wire ng stock na wiring ng busina. Sa atin, hindi natin binabalatan yan. Hindi tayo nagtatap dyan. Gumagamit tayo ng ano, terminal. Male terminal para dito sa female terminal ng stock na wiring ng busina. Para hindi na ma-damage yung wiring. Gumamit tayo ng tamang ano, materials. Ayan. Automotive din yung mga bok, kaya makapal. Tapos may color coding, itim para sa negative, dilaw para sa positive. Ayan mga bok. Kaya ibabalik natin sa stock yan para ito na yung gagamitin natin. Yan mga bok, nabalik ko na sa dati siya. Natanggal ko na yung nakatap ngayon. Pinasok ko na yung male terminal. Yan, ganyan na itsura niya mga bok. Hindi na siya, ano na, wala na nakatap na wire. Naka-terminal na siya. Mga bok, hindi nabalik nung muling gumawa to. Ayan. Pati yung mga wire na dapat nakasabit sa kanya, ibabalik na natin mga bok. Yan na mga bok, nabalik ko na yung ano, yung wire ng signal light. Yan. Kasi kanina nakalaglag yan. Nandito na yan. Pati itong isa, nakalaglag. Kaya itong mga clip, hindi nila nabalik sa harapan kanina. Yan, alam din ni Sir yan, tinuro ko sa kanya yung kanina. Yan, binalik lang natin sa tamang posisyon mga bok. Natanggal ko na lahat ng lumang wiring. Yan yung wiring ng unang gumawa. Yan. So ngayon, umpisa na natin. Binalik ko muna lahat sa stock. Ito yung wire ng ano niya, switch. Yung MSM switch niya. Yan, wala na yung mga wiring ng unang gumawa. So yan, back to zero to. Bali, wiring na natin yung papagana dito. Simula tayo sa battery. Ito na yung gapang natin mula battery. Yan. Tagong-tago yan, hindi nyo makikita yan. Pero nandito yan. Sinabay natin sa wiring ni Yamaha. Yung wiring natin. Tapos ito, makikita nyo bagong tape kasi may kain ng daga yan. Inayos ko rin. Yan yung wiring natin. Pagmula dyan, paglabas sa battery yan. Kung saan yung wiring ni Yamaha, dinugtong natin yan. Ito na yung relay natin, Denso relay. Yan. Ito yung 30. Hininang natin mga bok. Nakahinang tayo mag-wiring dito mga bok. Bawat connection nakahinang. Kumbaga, pag nakahinang kasi mga bok, parang hindi yan pinutol. Talagang kumbaga sa bahay, kumbaga sa bakal, naka-welding yan. Yan mga bok. Ganyan tayo mag-wiring dito mga bok, nakahinang. Okay? Dinugtungan ko ng wire yung ano niya, yung switch niya, yan. Yan pa rin switch niya, yan pa rin gagamitin natin. Dinugtungan natin ng wire. Pero makikita nyo mga bok, kung anong kulay ng wire niya, yun pa rin yung kulay ng ginamit natin. Kasi, nakikita nyo dito sa garahe ko, marami tayong iba't ibang kulay ng wire. Yan, para color coding pa rin. Hindi tayo mahihirapan na i-trace. Na ganun pa rin. Yan, blue, black, brown. Yan yung kulay ng wire niya sa switch niya. Tapos, syempre, nakahinang pa rin mga bok. Para stable pa rin yung daloy ng kuryente. A few inches later. Alright mga bok, tapos na tayo mag-wiring. Ginabi na tayo. Time check, 9:39 na. So dumating si boss, alas 5 ng hapon. So after 4 hours and a half, finished product na tayo mga bok. So ngayon magsimula tayo sa battery. Yan, sa battery niya. Yan na yung battery niya. May terminal sa negative na. Dati wala. Nilagyan ko na ng negative na wire. Para dyan kukuha yung mga nilagay nating accessories. Yan, naka-automotive wire din yan. Tapos yan, naka-cable tie. Tapos yan, sinabay natin dito sa wire ni Yamaha. Ito naman yung positive natin. 10 ampere sa mini driving light. 15 ampere sa horn. Yan. Tapos, ito yung positive. Yan, makikita nyo, naka-automotive terminal din yan mga bok. Tapos, pinasok ko dito sa pulang insulator na to. Ayan. Pinasok ko dyan yung ano natin, wiring natin para yan mga boko, nakapasok siya. Yan. Para safety din yung wiring natin. Kumbaga, ang silbi kasi nitong wire na to, para hindi siya kahit maano siya ng bakal, hindi mag-spark. Para sa ganung safety, pasok din yung ano natin wiring.
Tsaka para nababalik natin yung insulator natin. Ayan mga bok. Siya na, naka-cable tie. Paglabas, ayan na. Wala tayong insulator ngayon kasi naubusan tayo ng stock, pero pagbalik ni sir, ilalagyan ko yan. Yan yung wiring niya. Inano muna natin. Electrical tape. Yan. Tapos, ang gapang niyan pailalim. Sinabay natin sa wiring na Yamaha. Yan na siya ng mga bok. Ayan, naka-cable tie ng maayos. Ayan na. Sa ilalim yan. Cable tie. Yan. Makyat. Ayan na siya mga bok. Dito natin yung balas. Ayan yung wiring natin. Dito natin nilagay yung PIA horn kasi dati nakaipit lang dito sa loob. Denso relay ng PIA horn. Denso relay ng mini driving light. Yan mga bok. Kung titingnan nyo yung likod ngayon mga bok, wala nang wiring. Wala na kayong makikitang wire dyan. Stuck na yan. Ayan, diba? Napakalayo na kumpara kanina. Ayan. Diba pa? At sa side na to, yan mga bok. Wala kayong makikitang wire dyan. Ayan. Malinis na malinis. Ayan. Maayos. Na cable tie. Hindi tayo nagtitipid sa cable tie dito mga bok. Para intact. Hindi gumagalaw yung mga wire natin. Okay. So ngayon, babalik ko muna lahat ng fairings para makita natin yung resulta. The next day. Mga bok, finished product na. Nabalik na namin lahat ng fairings. Ayan. Okay na. Ayan. So, ano tayo ngayon? Moment of truth. Mini driving light muna. Ayun, low, dilaw, high pinagsamang puti tsaka dilaw. Yan. Yan yung ginawa ko sa kanya. Kasi dati, yung pinagsamang kulay, hindi ginamit. Yung ginamit ko na ngayon. Tapos, yung halo switch, dyan natin nilagay. Pag hindi umiilaw, stock na busina lang. Yan, ang lakas. Pati yung stock na busina mo, lumakas. Tapos pag umiilaw na yan mga bok, yan. Umiilaw na. PIA horn na yan. Di ba kanina hindi tumutunog yung PIA horn niya? Yan, tignan natin yan. Yan. Hindi ko na ulitin yun. Narinig nyo naman. Kasi ano na, gabi na. Nakakabulaw na tayo. Yan, tinesting na natin isa. Yan, sobrang ang laki ng pagbabago. Yan boss, maraming salamat sa pagdayo boss ha. Yan At least lahat ng problema ni boss, pati yung mga kulang-kulang na tornilyo, binigyan ko siya. Para hindi umalog yung mga ano niya, fairings niya. Yan mga bok, pagdating sa wiring, wag natin titipirin yung motor natin. Maghanap tayo ng trusted. Kung gusto nyo dito magpagawa, message nyo lang ako sa Facebook, Motobok Garage. Motobok Garage. Yun yung Facebook page natin. Okay, maraming salamat mga bok para makauwi na rin si boss. 10:30 na. Okay, salamat.